Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Anak, nakauwi na ako. Pwede ba tayong mag-usap? Iyon ang nabasang mensahe ni Jack sa cellphone. Busy siya sa pakikipag-usap sa isang prospective supplier nang marinig ang mensahe ngayon. Surprise of all surprises. Ang ina niyang sender ng mensahe. It seemed like forever nung huli silang mag-usap. Niyang mag-chat. Pwede mo ba kaming samahan sa hapunan? Gusto lang kitang makausap. Mag-isa. Alone. Ayaw man lang ba nitong dalhin niya ang mag-iina niya? He could sense formality in the tone of her message. Isang palaisipan na naman mula sa kanyang ina. Ang hirap nitong basahin. Tinapos na muna niya ang meeting. Politely, he skipped dinner with his business associates. Nasa biyahe na siya patungo sa bahay nang tawagan niya si Jade. Mahuhuli na ako. Bakit? Napangiti siya. May nasensi ang disappointment sa tinig nito. She missed him, kahit ayaw nitong sabihin. Miss mo na ako kaagad niyan panunodyo niya. Siyempre, namiss kong umuyin ka, lalo na sa kilikili. He tackled multinational business transactions. Pagdating kay Jade, kilikili ang pag-uusapan nila. Nakakamiss tuloy kausapin at yakapin ito. Well, later, she is all his. Natapos ang usapan nila sa pagbibitiw ng matatamis na salita sa bawat isa. Mahal kita. Record-breaking kung gaano nila kadalas ipaalala sa isa't isang pagmamahal. Mahal niya siya. Sobrang dami. Narating niyang bahay nila ng panay ang pagngiti niya. Ganito ang nagagawa ng pag-ibig sa kanya. Makulay ang lahat ng bagay. Pagkapasok pa lang ng garahe, ay may nakaparadang sasakyan na. Benz. At pamilyar yun sa kanya. Sasakyan yun ni Lionel Alagon. Tinatanggalan niya ng seatbelt ang katawan nang makitang magkasunod na messages ng ina at ama na pareho ang laman. Nandito na mga Aragon. Tila warning iyon. Aminin man niya o hindi, binundol kaagad ng kabahan dibdib niya pagkakita sa kotse. Hindi niya maaaring iwasan na lang si Lionel. Mas maiging harapin niya ito ngayon at aminin ang totoo. Anak! Tumayo kaagad si Lionel nang makita siya. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Ang saya na mukha ni Lionel. Ganon din si Tia Sylvia na nakangiti habang nakatitig sa kanya. Tila ba namiss siya ng gusto ng babae? We've just arrived for our European tour at kayo kaagad na naisipan namin puntahan. We took the initiative to visit para makapagkwentuhan lang naman tayo. Nagsasalita si Tito Lionel na nasa kay Chloe ang kanyang mga mata. Outside, she looked the same reasonable Chloe. She was smiling, but she knew what's behind that smile. He eyed her with warning, but she seems unbothered. Dumako ang paningin nito sa mga magulang. May pangunawang pinukol naman ang ama sa kanya. May lihim na pang-uudyok na gawin ng tama. Tumayo ng ina niya at yumakap sa kanya. I missed you. I didn't know they would come. He hugged her back. Parang ang tagal nilang nagkakahiwalay. Kung wala lang siguro ang mga panauhin, nasa ina na niya sana ang buong atensyon niya. Pumalik ito sa upuan nang hindi hinihiwalay ang titig sa kanya. His mother just kept on sipping her wine. She was just disinterested with everything and everyone around her. Ano man ang pakay nito, paniguradong mahalaga. Chloe, medyo matagal ka nang wala. Di mo man lang bababatiin ang fiancé mo? Fiancé? Wala man lang kaidi-idi ang ina nito na nagtapos na silang dalawa. Ito isang ambush. Inilapag ni Chloe ang mahabang bias na nakapatong sa isa pang hita nito. As she stood, her feminine curves had shown. She confidently approached him. Hindi niya ito inalisan ng titig sa kadahilan ng gusto niyang mabasa nito sa mga mata niya ang disgusto.
Umupo na rin si Lionel sa tabi ni Sylvia nang tuluyan ang makalapit si Chloe sa kanya. Her lean arms flung around his neck. Hindi pa man nakakahuma, lumapat na ang bibig sa labi niya. She gave him a deep kiss. Matagal, sensual, na walang siya ng tsansang umilag. Bahagya niya itong tinulak matapos ang isang sandali. Kissing Chloe didn't feel right. It was not appropriate. Parang nagtataksid siya kay Jade. Namiss kita. May tapang, may pagbabanta sa mga mata nito. But then again, madaling napalitan ng ngiti nang muling humarap sa matatanda. Magkatabi ng upo ang mga magulang nila sa isang upuan. Katapat ang mga magulang ni Chloe. Naiiwan para sa kanya ang isa pang upuan sa tabi mismo ni Chloe. Jax, anak, take a seat. Anang ama niya. Ito ay isang awkward na sitwasyon. Chloe, can we talk? Imbis na maupo, inaya niya ito. Pwede naman tayong mag-usap dito. Nawawala na siya ng pasensya. Bakit? May mga detalye ba sa kasal na kailangan mong pag-usapan na mag-isa? Parang lumobo ang ulo niya sa narinig na tanong ni Lionel. Tila sa pakiwari niya, umakyat lahat ng dugo niya sa batok at nakaramdam siya ng pag-iinit. Iniingatan niya na huwag maging bastos at marahas kay Chloe dahil malaki pa rin ang respeto niya rito, lalo na kay Lionel. Pero mukhang mapapatid ang pasensya niya. Chloe, we can talk about it here. Maybe we could help with some little details. Pinalampas niya ang opinyon ni Sylvia. Determinado siya kaya napilitang tumayo si Chloe. Mula sa sala naglakad sila patungo sa den. Dito'y walang sino mang makakarinig sa kanila. You are putting me into an ambush. Kaagad niyang puna kay Chloe na mapagsolo sila. Chloe didn't seem to mind his suppressed anger. Ang mga kamay niyang nakaluklok sa bulsa ay nakabola sa tindi ng inis. Napag-usapan na natin to, di ba? Taas no itong humarap sa kanya at matapang na sinalubong ang mga mata niya. Hindi ako pumayag sa'yo. Hindi siya makapaniwala sa babaeng ito. Ngumisi pa ito. Bakit ang hirap mo makaintindi, Chloe? I am keeping my respect to you as much as possible. Dumaan ang pait sa mga mata nito, bagamat hindi nagbabago ang ekspresyon. This is the consequences of all the heartaches you gave me. You cheated on me, pero nilunok kong ginawa mo. Worse, nagkaanak pa talaga kayo. Alam mo ba kung gaano kasakit yon, ha? Okay na sa akin na may isa kayong anak, but having a child where we were still together, yun ang hindi ko matatanggap. Kaya kung hindi ako sasaya, magiging miserable ka rin kagaya ko. This is insane, Chloe. Pigil niya sa kanyang tinig. Pabalik-balik na lang tayo. Humingi na ako ng tawad sa iyo, di ba? Mahal ko ang pamilya ko, and I will stand by them. Sana naman, piliin mong umunawa. Isang malakas na sampal. Yun ang binigay sa kanya ni Chloe. She can choose to understand, but she was consumed by so much poot. Hindi pagmamahal ang meron ito para sa kanya. Napingasan lang ang pride nito. Nagmamakaawa ako sa iyo, Chloe. Please, let me go. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito, Chloe? Pag-uulit ni Lionel Aragon sa tanong. Nagpalipat-lipat ang mga mata nito sa kanilang dalawa ni Chloe, na natigilan na sa ngayon. Bumadya ang takot sa mukha nito. Dad, tensyonado siya. Matapang niya namang hinarap si Lionel. I'm sorry if I broke my promise, sir. But Chloe and I, we can never marry. Lionel was stunned. Ang ina ni Chloe, na napasunod na rin sa kanila sa den, ay nagulantang nang marinig nitong matapang niyang pahayag. Ang ama niya na nakasunod kay Sylvia ay mas pag-alala mababasa kaysa sa takot. His mother, on the other hand, was impassive. Kailan pa? Simula nung nalaman kong may mga anak na ako sa dati kong asawa, sir. In all honesty, he faced Lionel. Nakita niya kung paano gumalaw ang panga ng lalaki. Kumuyom ang mga kamao nito. It was expected na tatama sa kanyang pangama ngayon. He dared not to fight back. Tatanggapin niya ang lahat ng galit nito. He was entitled as a loving father to his daughter. He would have done the same once ang Jenny naman niya ang nalagay sa ganitong sitwasyon.
Uulitin pa sana ng lalaki ang pananakit sa kanya, ngunit maagap nang pumagitna ang ama niya. Pigil naman ni na Chloe ang magkabilang braso ni Lionel. Overcome with so much anger, nagpupamiglas si Lionel. Tama na, Lionel! Pumailan lang ang malakas na boses ni Athena, na ngayon ay tumayo na at dinuro si Lionel sa dibdib. Lumipat kay Chloe ang mga mata ng ina. You have broken up already. Ano pa bang dahilan at pinagduduldulan mo ang sarili mo sa anak ko? Don't talk to my daughter that way, Athena! Ang laging malumanay na si Sylvia Aragon ay kababa na aga ng galit sa boses at muka. Sa unang pagkakataon ni nabahira ng kunot noo, ang sa tuwin ay kalmante nitong muka. I am saying this because I don't want her to feel what I feel. Mahirap ang makisama sa taong hindi ka naman kayang mahalin pabalik, Chloe. He could feel the pain in his mother's voice. Lalo na nang dumaan sa mga mata nito ang kinaroroonan ng ama. Lionel, halika. Pag-usapan natin ang bagay na to sa ibang pagkakataon. Nilingon ni Lionel ang ama niya, nagtatagi sa mga bagang nito. You knew about this, Francis? Walang patid na inamin ng ama nito ang totoo. Mas tumoble ang balasik ng anyo ng lalaki. You knew all along? Yet you didn't tell me? Kaibigan kita, Francis! Hinanakit at galit ang naghalo sa boses at mukha nito. Pasensya na, pare. Binalingan nito si Chloe. Hindi kita pinag-aral sa mamahaling eskwelahan. Just to end up like this. Mahal ko si Jack's dad. Desperate woman. Save your dignity. Ibinaling ni Lionel sa kanyang paningin. A man like Jax is not the one you would waste a lifetime with. Lahat ng patama, malugod niyang tinanggap. Hindi niya susubukang i-justify o isalba ang sarili sa mga mata ng mga ito. After all, kasalanan niya ang lahat. Umalis sa mga Aragon. Chloe didn't want to step outside pero hila na ito ng ina. Pinapanood pa niyang tuluyang paglisa ng mga ito sa pamamahay nila. Hindi to dito nagtatapos, Jax. Inayos niya ang una ng ama. Sinamahan niya ito sa silid pagkaalis ng mga Aragon. Worried siya sa health ng ama niya. Dad, pahinga na po muna kayo. Huwag niyo na munang isipin na nangyari kanina. I'm okay, son. Ikaw ang inaalala ko. Nahulog sa malalim na pag-aalala ang ama niya. Kailangan nga lang niya itong payapain. Unstable pa ang health ng ama niya. Much more ang kalagayan ni Jade. Sisikapin niyang walang malalaman si Jade. Kailangan niya lang matimbrehan ang mga bantay na huwag palalapitin si Chloe sa pamilya niya. Lumabas siya ng silid ng ama na masigurong makakapagpahinga na ito. Jax, nakaantabay ang ina niya sa labas ng silid. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Hinihintay talaga kita. Why? Tumunog ang phone niya. Saglit lang, mommy. Bahagya siyang lumayo sa ina. He gestured for her to wait. Nakuha ko na ang pangalan ng lalaki. Ito ang mabuting balita na kailangan niya para sa araw na ito. Sino siya, Dex? Diego Sarmiento. Diego Sarmiento? Mahina ngunit mabagal niyang ulit sa pangalan na binanggit ni Dexter. Diego Sarmiento. He gritted his teeth. Umalsa kaagad ang galit sa dibdib niya. Sa wakas, he was a ghost no more. May pangalan ng mukhang yun na halos durugin niya sa kanyang mga kamao. Magbel? No, wala akong kilalang may ganyang pangalan. Hanapin mo siya kahit anong mangyari. Tinapos niya ang pag-uusap nila ni Dexter. Pinahupa niya muna ang emosyong umaapaw sa kanyang dibdib. Hindi na matagpuan ang kanyang ina. Natanaw na lang niyang laylayan ang damit nitong muntika ng maipit sa papasaradong pintuan ng silid na pinasukan nito. Umuwi siyang napuno ng alalahanin ng isip. Nabubulabog ang inaakala niyang tahimik niyang puso. Bigla-bigla na lang siyang napapabuga ng hangin. But as soon as he was staring at his beautiful Jade, nalukot kung saan ang anumang iniisip niya. Just one kiss from her and all his doubts vanish. May nangyayari ba sa opisina, Alexa? Napahinto si Alexa sa pag-inom ng tubig at napatingin sa kanya. She was ready to go to the office at sabay silang nag-breakfast dahil maagang umalis si Jax. Not that I know. Bakit? Para lang kasing balisa at pagod si Jax nung umuwi siya kagabi. Just tons of work siguro.
Lumapit ito sa kanila ni Jenny at hinalikan nito. Don't overthink, okay? Masama yun sa buntis. Baka nga nag-o-overthink lang siya. Kagabi kasi, nagisna na lang niyang nakaupo si Jack sa tabi niya at nakatitig lang sa kanila ni Jenny. Nang tanungin niya kung anong problema, tanging sagot nito, excited lang ito sa pagdating ng bata. But she could sense something. Pero gaya nga nasabi ni Alexa, iwasan niyang pag-iisip. Kaya naman ipinagpatuloy niya ang mga gawain at sinikap na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ate, may package ka po. Napahinto siya sa paghahalo ng iniinom na gatas at nilingon si Chris. Bit-bit na nito ang isang maliit na kahon. Kanino galing yan? Sinilip ni Chris ang hawak. Pangalan mo lang at address ang naririto, ate. Pakiligay na lang dyan, Chris. Turo niya sa mesa. Siya nga pala, pagkatapos ni Jenny ng tutor niya, pakainin mo na sila ha. Umakyat na siya sa itaas, bitbit ang kahon at ang baso ng gatas. Pinili niyang sa terrace sa kwarto yan buksan. Tinapos niya muna ang gatas bago yun inatupag. Secure ang pagkakabalot ng naturang kahon. Nang mabuksan, tumambat sa kanyang laman. Flash drive at nakaroll yung piraso ng papel na may tali pang pulang ribbon. Pangalan ng anak ni Jade ang nakasulat sa dalawang papel. DNA results ng dalawa niyang anak at kay Jax.